Matapos na maipakilala ang super talented sniper na bubuo sa pamilyang Sakamoto, ay isang panibagong problema na naman ang may kinalaman kay Shin ang muling magbabalik. Dahil dito sa chapter 19 ng Sakamoto Days ay may mangyayaring hindi inaasahan kay Lu Xiaotang na dapat sana ay etong si Shin ang nasa ganoong sitwasyon. Yo, what's up, this is Kuya Jepoy ang maghahatid sa inyo ng detalyadong review patungkol sa manga ng Sakamoto Days. Kaya naman hindi na natin patatagalin pa. Let's go! Amman mo ari da na. Sa pagbubukas ng chapter ay makikita dito sa unang panel ang pagdalo nitong sina Sakamoto at Aoi sa Parents' Day dito sa school ng kanilang anak na si Hana. Naitanong nga dito ng ating bida sa asawa nito na kung masaya nga ba daw ito dahil sa napakiusapan nila itong sina Shin at Lu para pansamantalang maiwan ng sila lang sa tindahang Sakamoto. Sinabi naman ni Aoi na sana nga daw ay okay nga lang daw ang dalawa sa tindahan. Na agad namang sinagot ni Sakamoto habang kumukuha ng mga pictures ni Hana na wag nga daw itong mag-alala dahil sa tingin niya ay okay lang naman daw ang mga ito. Sa kabilang banda naman dito sa tindahang Sakamoto ay nagtatalo ang dalawa. At galit na galit nga itong si Shin kay Lu dahil anya ay palagi daw nitong ginagamit yung apron niya kapag naglilinis nga daw itong si Lu. Sumagot naman ang extrayan at sinabing napakareklamador nga daw netong si Shin. Mas mainam na nga lang daw ay maglinis na nga lang daw ito ng mga bintana. Paglilinaw naman ni Shin kay Lu na dahil sa pagdalo nga daw ng boss nilang si Sakamoto at ang misis nito para sa ginaganap na Parents' Day sa school netong si Hana ay siya nga daw ang in charge sa tindahang ito. Bigla namang tumalikod etong si Lu at sa isip niya sinabi niyang minsan nga daw ay napakaisip bata nga daw netong si Shin. Naiinis namang sinita ni Shin etong si Lu at sinabi nito na kung may sasabihin nga daw si Lu ay sabihin nito ng mas malakas at harapan sa kanya. Dahil ang akala ba daw nito hindi niya nababasa yung mga nasa utak nito. Sagot naman ni Lu na malaya nga daw siyang mag-isip ng kung ano man ang gustuhin niya. Isa pa nga daw ay napakawirdo nga daw netong si Shin na palaging nakikiisyo sa salaman ng mga isip ng ibang tao. Habang patuloy na nag-aaway ang dalawa ay makikita dito ang pagdating netong si Hisuke. At sinabi niyang naparito nga daw siya para mangolekta ng mga tira-tirang mga pork buns. Hindi naman maawat ang dalawa sa pagtatalo at makikitang pinagbabato netong si Lu ang clairvoyant ng mga tinapay na as if hindi nila nakikita etong si Hisuke. Pagalit pa rin sinabi ni Lu na hindi niya nga daw alam kung kailan binabasa ni Shin ng utak niya. Kaya naman hindi nga daw siya makapag-relax kapag nasa paligid niya etong si Shin. Nagtatampo namang umalis si Shin at humingi ng tawad para matigil na ang kanilang pagtatalo. Sinabi naman ni Hisuke kay Lu na dapat nga daw habulin niya etong si Shin at kasabay nitong pinulot yung tinapay na nasa sahig. Naitanong din ito kay Lu na kung pwede niya ba daw itong kunin at kainin. Sumagot naman si Lu at sinabing hindi niya nga daw gagawin ang paghabol sa isang yon at pwede na nga din daw siyang makaalis. Bale naiwan niya dito etong si Lu nang nag-iisa at medyo nagigilty ito sa mga sinabi niya kay Shin. Dahil anya ngayon niya pa nga lang daw nakitang na-disappoint ang kasama ng ganito katindi. Wala naman daw siyang ginagawang mali pero magiging mabait nga daw siya dito pag nakabalik na nga ito ng tindahan. Sapagkat ito nga daw talaga ang dapat na ginagawa ng taong nagkakaedad na. Dahil sa malalim ang iniisip ni Lu ay hindi niya napansin ang pagpasok ng mga kalalakihang balot na balot ng lab suit at sinabi ng isa sa kanila na nandito na nga daw sila sa eksaktong lugar. Agad namang nakita ng mga pumasok ang pangalang Shin sa suot na apron netong si Lu. Kung kaya't sa paglingon ni Lu sinabi ng isa sa mga ito na sobrang dali naman daw hagilapin netong si Shin at sa ayaw nito o sa hindi kinakailangan niyang sumama sa kanila. Sobrang bilis naman ng mga pangyayari at makikita dito ang humaharurot na van na sa loob nito ay mapapansin din ang may busal at nakagapos na si Lu. Nagsalita naman ang isa sa mga dumukot kay Lu na may pangalang Tanaka habang hawak nito yung picture ni Shin na hindi niya nga daw lubos maisip na sa paglipas ng 11 taon matapos nga daw na makatakas ng subject nilang to sa lab ay mapayapa pala itong namumuhay sa ganitong klase ng bayan na ang akala niya nga ay patay nang nga daw ito. Maging ang kulay ng buhok nito ay ibang-iba na daw base sa picture nito at sa pangalan naman na inaasahan niyang lalaki nga daw ang kanilang hinahanap. Pinutol naman ng isang lalaki na may pangalang Seba yung pagsasalita netong si Tanaka at patanong nitong sinabi na paano kaya kung hindi pala ito yung batang hinahanap nila. Giit naman netong si Tanaka na sigurado nga daw siya base nga ito sa nakalagay sa mismong name tag sa apron na suot nito. Naitanong naman ng dalawa nilang kasama kung ano nga ba daw ang kailangan ng lab sa batang ito na ang isinagot naman netong si Tanaka ay hindi niya nga daw alam ang buong detalye pero ang tanging niya lang alam ay gumagawa ng eksperimento ang lab na may kinalaman sa supernatural powers.
At isa nga daw si Shin sa mga naging successful specimen ng mga ito na isang clairvoyant at napaka-creepy nga daw kung iisipin. Na ang ibig niyang sabihin, sino nga daw ang gugustuhin maging kasama ang isang taong kayang basahin ang mga iniisip mo. Pagkatapos inatawa pa ito ng napakalakas. Makikitang bigla na lang napatalon sa pagsipa etong si Lu sa nagsasalitang lalaki na siyang naging dahilan ng pagbulagta nito at pagkabasag ng suot nitong maskara. Seryosong sinabi naman ni Lu na narinig niya nga daw lahat ang mga pambabatikos ng lalaki kay Shin. Inamin pa nito na stupido at minsan ay mainisin etong si Shin pero di hamak naman na mas mabuting tao nga daw ito kaysa sa kanila. Dagdag pa ni Lu na dahil lang sa pagiging kakaiba ng isang tao sino naman sila para i-assume na miserable ang pamumuhay ng mga taong katulad ni Shin. Agad na natigilan etong si Tanaka at naitanong pa nito kung ano nga daw ang pangalan niya. Binanggit naman ni Lu ang buo niyang pangalan at siya nga daw ay si Lu Xiaotang. Sinabi naman netong si Seba na eto na nga ang sinasabi niya at hindi nga lang talaga nakikinig etong si Tanaka. At habang patuloy sa pagharurot ang sinasakyan nilang van, naitanong ni Tanaka kung nasaan na nga ba daw ang totoong Shin Asakura. Sa kabilang dako naman ay napagpasyahan dito ni Shin na dapat nga daw ay siya na ang gumawa ng paraan para magkaayos sila ni Lu at naisipan niyang bumalik na sa tindahan. Pagkarating ni Shin ay naabutan niyang wala si Lu at ang naging una niyang hinala baka umalis lang ito saglit. Napansin naman niya dito na medyo may kakaiba dahil sa mga pirasong basag na salamin na nagkalat sa sahig. Sakto din naman ang pagdating ng pamilyang Sakamoto at naabutan nila itong si Shin sa ganoong sitwasyon. Sa isip naman ni Sakamoto ay naitanong niya sa clairvoyant kung may kakaibang nangyari ba daw na agad namang ipinaliwanag ni Shin ang buong pangyayari. Humingi naman ng paumanhin itong si Shin kay Sakamoto habang salusulo ng mga palad niya ang buong mukha, kung saan ay iginiit niya pang kasalanan niya nga daw ang lahat ng to. Pagkatapos ding malaman ng ating bida na nawawala etong si Lu, agad niyang binanggit kay Shin habang tinititigan yung cellphone neto na kasalukuyang binabaybay nga daw ni Lu ang National Highway patungo sa timog kanlurang direksyon. Naitanong naman ni Shin kung ano nga ba daw yung hawak ni Sakamoto at bakit niya ba daw alam kung nasaan etong si Lu, na agad namang sumagot ang ating bida na anya yung mga name tags nga daw nila ay mayroong mga GPS tracker. Nasabi na nga lang dito ni Shin na wala nga daw siyang kaalam-alam sa bagay na yan. At pagkatapos sinabi ni Sakamoto na kailangan na nilang kumilos habang nasa malapit pa ang kinaroroonan ni Lu. Sa kabilang dako naman habang binabaybay pa rin ng van na to ang kahabaan ng National Highway, nag-aalalang nasabi ni Tanaka na maaaring nga daw silang patayin dahil sa pagkidnap sa maling tao. At isa nga daw ito sa mga dahilan kung bakit naiinis nga daw siyang gumawa ng mga field works. Sinabi naman ni Seba na what if magpretend nga daw sila at igiit na ang dala nilang tao ay ang totoong Shin. Sagot naman netong si Tanaka na magandang ideya nga daw yung naisip ni Seba. At sasabihin na nga lang daw nila na nawala yung ability neto. Agad din namang sinabi netong si Seba na ang magiging problema nga daw yung gender neto. Dahil ang pagkakaalam nga sa lab ay lalaki talaga si Shin. Sa likod naman nasabi na lang ni Lu sa isip niya na ito yung punishment niya nang hindi magandang pakikitungo niya kay Shin. At naisip niya pa na malamang sa mga oras na to ay galit pa rin ito. Na sana nga rin ay magkaroon siya ng pagkakataong makahingi ng sorry sa mga nagawa niya. At sa pinakahuling panel habang busy nga dito yung utak ni Lu sa kakaisip ay makikita ang paparating na sina Sakamoto at Shin sa kayang isang motorsiklo. At lumilipad pa nga itong nag-change lane mula sa skyway patungo sa kalsadang binabaybay ng van kung nasaan etong si Lu. Nang mahabol na ng dalawa ang van nakita ni Lu ang mga ito habang naiiyak na nabanggit ang pangalang Shin at Boss. Bale narinig nga netong si Tanaka yung pagkakabigkas ni Lu sa pangalang Shin at napatingin ito sa labas ng van. Sinabi naman dito ng ating bidang Tabachoy na naparito nga daw sila para bawiin ang employee niya at dito na nga nagtapos yung chapter na to. Bali nga mga idol ay dapat yung abangan ang karugtong ng chapter na to dahil isang matinding bakbakan na naman at napakaangas na choreography ang ating masasaksihan. Kaya naman dito ko na muna tatapusin to at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video. Bye-bye!